Ako po si Asha, nurse sa isang private hospital. Mahigit 1 taon na po ako sa ospital na yon nung makakita ako ng isang nakakatakot na nilalang sa ilalim ng kama ng pasyente. Night shift ako noon. Hindi ko talaga duty yon, Sir Neb. Nagkataon lang na nag-emergency leave yung kapalitan ko, kaya ako na muna ang dumuti. Oras ng pagra-rounds para i-check yung mga pasyenteng nasa listahan ko. Nasa huling pasyente na ako nang bigla akong makaramdam na parang hindi ako komportable. Isa siyang matandang lalaki. Halos 3 buwan na siya roon at kilala na namin siya dahil sa pagiging mahilig niyang magkwento ng mga nakakatakot. Hindi lang sa mga kamag-anak niya, pati na rin sa mga kagaya kong nurse at doctors na tumitingin sa kanya. Itago na lang natin siya sa pangalang Mr. Oli. Ang hindi ko lang maintindihan, Sir Neb, ay kung bakit parang may kakaiba sa kanya nung gabing yon. Nakatingin lang siya sa kisame habang sinasabi sa akin na may gusto raw kumuha sa kanya pero hindi siya sasama. Ang sabi pa niya, nasa ilalim daw ito ng kama. Tingin ko nag-hallucinate na yon. Gusto niya na silipin ko sa ilalim pero natakot ako kaya hindi ko ginawa. Matapos ko siyang i-check ay lumabas na ako ng silid. Sinabihan ko pa siya na huwag kakalimutang magdasal. Nung sumunod na gabi na kailangan ko ulit puntahan si Mr. Oli, pagbukas ko ng silid, nakita kong tulog na siya. Biglang nahagip ng mata ko na parang may kung anong nagmamadaling pumasok sa ilalim ng kama niya. Nagtayuan agad yung mga balahibo ko. Napalunok ako habang dumadagundong sa kaba yung dibdib ko. Tinatanong ko yung sarili ko kung ano ba yung nakita ko. Baka pusa o aso. Baka may nakalusot sa ospital na maliit na hayop. Hindi ako mapakali hanggat hindi ko nalalaman kung ano yon. Kaya dahan-dahan akong yumuko. Sir Neb, pagyuko ko, bumulaga sa akin ang maliit, maitim at nakakatakot na nilalang na hindi ko mawari kung nasaan ang muka. Basta hulmang tao ito at gumagalaw. Sa takot ay nagkandara pa akong lumabas ng silid ni Mr. Oli habang sumisigaw ng malakas. Agad namang naglapitan sa akin yung mga katrabaho ko at pinuntahan nila yung sinasabi ko. Pero parang tulad sa isang palabas ay wala naman silang nakita roon. Dahil sa pangyayaring yon ay nilipat na uli ako sa day shift. Pero kahit pang umaga na ako ay hindi pa rin maalis-alis ang takot ko sa kakatuwang nilalang na nakita ko sa ilalim ng kama. Makalipas lang ang ilang araw ay pumanaw na si Mr. Oli. Kamusta po sa inyong lahat? Ako po si Ram. May nakakatakot po akong karanasan na ngayon ko lang maibabahagi sa iba. Itong kwento ko po ay nangyari sa panahon na sobra akong nakaramdam ng depresyon sa buhay ko. Lugmok ako noon sa problema dahil kung kailan manganganak ang misis ko ay tsaka naman ako natanggal sa trabaho. Sinundan pa ng bagyo na sumira sa mga pananim namin. Sobrang problemado ko noon. Naiisip ko nang wakasan na lang yung buhay ko. Mahina po kasi talaga ang loob ko nung mga panahon na yon. Isang gabi habang nakahiga ako at nag-iisip ng problema, bigla na lang akong nakarinig na parang may bumulong sa tenga ko. Una hindi ko pinansin dahil naisip ko baka insekto lang. Maya-maya ay narinig ko na naman at sa pagkakataong yun ay parang tinawag na yung pangalan ko. Kaya napabalikwas na ako ng bangon. Nakita kong mahimbing nang natutulog yung asawa ko sa tabi ko. Kaya sigurado ako na hindi siya ang tumawag sa akin. Tumayo ako, lumabas ng silid at nagpalinga-linga sa sala. Pinuntahan ko yung kwarto nila nanay at tatay. Kurtina lang yung tabing nun kaya nasilip kong natutulog na rin sila. Pabalik na ako sa kwarto namin nang marinig ko na naman yung mahihinang bulong sa tenga ko na bumabanggit ng pangalan ko. Kinalikalikot ko yung tenga ko pero
lalo ko lang narinig yung mga pagbulong na yon. Hanggang sa mamalayan ko na lang, napalabas na ako ng bahay namin. Hindi ko alam kung saan ako papunta. Noon ko lang naranasan yung gising ang diwa ko, pero para akong nasa panaginip. Kumikilos yung katawan ko na parang may sariling buhay. Yung kahit ayaw ko ay tuloy pa rin ako sa paghakbang. Parang may ibang nagpapakilos sa katawan ko. Natakot na ako dahil hating gabi na nun. Binaybay ko yung daan patungo sa bukid. Tapos huminto ako sa putikan at doon ako nagbungkal ng nagbungkal. Takot na takot ako. Nangingilabot ako sa ginagawa ko. Gusto kong sumigaw pero walang boses na lumalabas sa bibig ko. Basta patuloy lang ako sa pagbungkal. Bandang madaling araw na nung umuwi ako sa amin. Nakatulala lang ako. Nabigla yung asawa at yung mga magulang ko nung makita nila akong nakaupo sa sala. Wala sa sarili at puro putik ang katawan. Alam ko yung nangyayari pero ayaw kumilos ng katawan ko at ayaw ding bumuka ng bibig ko para magpaliwanag. Pakiramdam ko talaga noon ay nababaliw na ako. Kita ko yung sobrang pag-aalala nila sa akin. Nung sumunod na gabi ay gano'n na naman ang ginawa ko. Mga 3 gabi akong ganoon. Naghuhukay sa bukid gamit lang ang mga kamay ko at nananatili akong tulala. Kaya dinala nila ako sa simbahan. Ang sabi ng pare at ilang mga nakakita sa akin ay malamang daw sinasaniban ako. Ilang linggo akong nagsimba nun. Talagang namanata ako. Kalaunan ay tumigil din yung kakatwang ginagawa ko. Pero hanggang ngayon ay hindi ko pa rin maipaliwanag kung ano ba talaga yung nangyari sa akin. Share ko lang po sa inyo ang nakakatakot na naranasan ko noong napaglaruan daw ako ng duwending itim. Maliit pa po ako noon, Sir Neb. Hindi ko natanda yung lahat ng detalye. Pero yung nanay ko, tandang-tanda niya lahat. At siya ang nagkwento sa akin dati nung malaki na ako. 6 na taong gulang pa lang daw ako noon. Tulad ng pangkaraniwang bata, mahilig sa laro at paborito kong laro ay ang takbuhan. Lagi ko raw nababangga yung punso na nasa harapan ng bakuran namin. Hindi yun pinapatanggal ni Lola kasi naniniwala si Lola na may nunong nakatira doon. Baka raw magalit kapag pinatanggal niya. Ako naman dahil bata pa, lagi ko rin daw yung ginagawang upuan. Kung minsan ay sinisipa ko pa. Hanggang isang araw ay nilagnat ako ng mataas. Agad daw akong dinala ni nanay sa center para makahingi rin ng libreng gamot. Mahirap kasi ang buhay namin noon. Pero hindi ako gumaling, Sir Neb. Mahigit 1 linggo akong nilalagnat at talagang hindi gumagaling. Kaya napilitan sila nanay na isugod na ako sa ospital. Kaso hindi pa rin ako gumaling. Si Lola na ang nagpasya na dalhin ako sa albularyong kilala niya. Sabi ng albularyo, napaglalaruan daw ako ng duwending itim. Kita raw ni Mama na nahihirapan yung albularyo na kalabanin ang sinasabi nitong duwending itim dahil masyado raw itong malakas. Pawis na pawis at nanginginig daw yung albularyo. Pero hindi naman daw ako nito matalikuran dahil alam niya na hindi magtatagal at kukunin ng duwende ang buhay ko sa klase raw ng pagpapahirap na ginagawa sa akin. Kaya tinuloy lang niya ang panggagamot sa akin. Nung araw na yon habang ginagamot daw ako ng albularyo ay bigla na lang daw itong sumuka ng itim na likido. Tapos nawalan ng malay. Kinilabutan sina Lola kasi kita nila yung itim na usok na pumasok sa katawan ng albularyo. Napasigaw nga raw si nanay sa sobrang takot at pagkabigla. Nung mahimasmasan yung albularyo ay parang wala naman ito sa sarili. Mula ng araw na yon, unti-unti nang bumuti ang pakiramdam ko. Pero hindi na bumalik yung albularyo. Nabalitaan na lang daw nila nanay na namatay na pala ito. Sabi ng mga anak, ginantihan daw ito ng duwending
kinalaban niya. Yung duwending itim na naglaro sa akin. Kasi pagkagaling daw sa amin nung araw na yon ay hindi na nila nakausap ng matino ang tatay nila. Tapos nagsasalita mag-isa, nakakatwa ang boses. Maliit na parang sa duwende. Sinubukan din daw nilang patignan ito sa kapwa niya albularyo. Kaso hindi na kaya. Hindi naman daw nila kami sinisisi dahil alam nilang kaakibat talaga ng gawaing yon ng tatay nila bilang albularyo. Ang kapahamakan na gaya ng sinapit nito. Hanggang ngayon, Sir Neb, ay nagpapasalamat pa rin ako sa albularyong yon na nagsalba ng buhay ko kapalit ang sa kanya. Good morning po, Sir Neb. Ako po si Verhel. May naranasan po ako nito lang nakaraang summer. Nung nasa probinsya kami para magbakasyon sa bahay ng lola ko. May hinala sila na nababarang ang tita ko. Kaya nagpatawag ng albularyo si lola. Kaso yung pinapuntahan niyang albularyo nagkataon na lumuwas daw ng Maynila at hindi masabi ng anak kung kailan uuwi. Inutusan kami ni mama nung pinsan ko. Taga roon lang yung pinsan ko na yon. Sinabi ni mama na maghanap kami ng ibang albularyo. Alam daw niya dati ay meron din sa kabilang bayan. Ipagtanong na lang daw namin. Sa pagkakatanda raw ni mama ay Manggusting ang pangalan ng albularyo. Hindi lang niya alam kung saan eksakto ang bahay nito. Basta alam lang niya ay sa kabilang bayan. Pagdating namin sa lugar na yon, lahat ng mapagtanungan namin ay hindi naman kilala yung sinasabi ni mama na albularyo. Hanggang sa isang matandang lalaking naghihimas ng manok ang nagsabi sa amin na baka raw ang tinutukoy naming albularyo ay yung matandang naninirahan sa bundok. Si Mang Gustavo, hindi Mang Gusting. Umuo na lang kami. Pero sabi nung matandang lalaki, wala na silang balita sa albularyo na yon. Kasi mula nang manirahan ito sa bundok, ay bihira na lang nilang makitang bumaba sa bayan. Hanapin na lang daw namin doon yung kubo nito. Parang na-challenge naman kami ng pinsan ko. Nagpunta nga kami sa bundok. Hindi naman kami nahirapang hanapin yung kubo dahil nag-iisa lang yata yun doon. Nagtaka kami kasi wasak yung pinto. Kita yung loob ng kubo. Mukha namang walang nakatira doon. Medyo malapit na kami nung matanaw namin ang isang tao sa loob. Yun na siguro yung albularyo. Nakita naming tumayo ito mula sa pagkakaupo sa sahig at naglakad sa loob. Paglapit namin, nagtao po kami. Walang sagot. Sumilip na ako sa loob. Hindi ko nakita yung albularyo kaya nagtaka ako. Wala naman akong nakitang silid sa loob. Dahil nakabukas naman yung sirang pinto, kaya pumasok na ako ng tuluyan kahit pinipigilan ako ng pinsan ko. Pagpasok ko, may naramdaman akong kakaiba. Nagpalinga-linga ako sa loob pero kahit saang sulok ako tumingin ay wala talaga roon yung tao na kakakita lang namin doon kanina. Napamura ako kaya pumasok na rin sa loob yung pinsan ko. Tinanong ko pa siya ulit kung nakita rin ba niya yung tao kanina sa loob. Tumango siya kaya nakasiguro ako na hindi yun guni-guni dahil pareho naming nakita. Wala naman ibang daanan doon para makalabas agad ito. Sa takot na baka multo na lang ng albularyo yung nakita namin na baka patay na pala ito, ay nagunahan kami ng pinsan ko sa pagkaripas ng takbo palayo roon. May nasalubong kaming mga lalaki doon. Kinuwento namin yung nakita namin. Nagtinginan sila at sabi nila wala naman daw kubo sa lugar na tinuturo namin. Siyempre hindi kami naniwala kasi nga kitang-kita namin, pinasok pa nga namin. Sinamahan kami ng mga lalaki sa lugar na tinutukoy namin. At Sir Neb, nangilabot na lang kami. Kasi bakanting lote lang ang lugar na yon. Walang bakas ng kubo o kahit anong palatandaan na may nakatirik sa lugar na yon.
Ako po si Jimmy. May nakakatakot po akong naranasan nung bagyong Yolanda. Bumaha po kasi noon sa lugar namin dahil sa malakas na bagyong yon. Mabuti na lang at nagkataon na off ko sa trabaho. Kaya natulungan ko sina mama na magtaas ng mga gamit sa second floor ng bahay namin. Grabe yung pananalanta ng bagyong yon sa lugar namin. Kulang na lang magiba yung bahay namin. Hindi pa naman kami nakapagtabi ng makakain. Ako lang ang pwedeng lumusong noon dahil si Papa na stranded sa trabaho. Puro babae naman yung mga kapatid ko at si Mama ay matanda na. Kaya ako lang talaga yung mauutusan sa labas. Medyo kabado ako sa lakas ng ulan at laki ng baha. Buti na lang marunong akong lumangoy. Nung papunta na ako sa bilihan ng pagkain, ay nakisabay ako sa pila ng mga taong nakahawak sa tali para hindi tangayin ng tubig. Sa unahan ko ay may isang lalaki at isang babae na magkatulong sa paghawak doon. Sa likuran ko naman, nung una ay walang nakasunod sa akin. Pero nung nasa bandang gitna na kami, ay naramdaman kong biglang may humawak sa damit ko. Nung lingunin ko kung sino ang humawak sa akin, ay isa palang teenager na babae. Sabi ko, sige, kapit ka lang. Kasi malakas talaga yung agos ng tubig noon. Lalo na kapag may dumadaang sasakyan. Nahirap din sa pagsagupa ng malaking baha. Tuwing lalakas yung hangin at hahampas yung alon, ay ramdam ko na napapakapit ng mahigpit sa akin yung babae. Nung malapit na kami sa dulo ng tali, ay nilingon ko siya uli. Aalalayan ko sana sa paghakbang. Pero Sir Neb, ganun na lang yung pagkabigla ko. Nung paghawak ko sa braso niya, ay para akong humawak sa malamig na marshmallow. As in naglagos yung kamay ko sa braso niya na napakalamig. Tapos napatingin ako sa kanya. At pagtingin ko sa mukha niya, ay nakangisi siyang nakatingin din sa akin. Sa takot ay napasigaw ako habang pinipilit makalayo sa babaeng yon. Nagtataka yung mga tao na pinagtinginan ako. Nung nakalayo na ako ay may ilan na nag-usisa sa akin kung bakit ako sumigaw. Nung sinabi ko naman ang dahilan, ay sinabi nilang wala naman silang nakitang kasunod ko sa tali. Meron pero malayo pa ang distansya sa akin. Tinanong ko kung saan na napunta yung teenager na babae. Gulong-gulo ako kasi ako lang yata ang nakakita sa kanya. Anong klaseng nilalang ba yun? Kung multo siya, paano niya nagawang kumapit sa akin? Pero hindi ko naman siya nakapitan. Hanggang sa makabili na ako ng mga dapat kong bilhin at makabalik sa bahay namin, ay nangangatog pa rin ako sa sobrang takot. Tuwing magkakaroon ng bagyo, ay hindi maaaring hindi ko maalala ang pangyayaring yon. Itong ikukwento ko sa inyo ay karanasan ng tatay ko na isang taxi driver. Binigyan naman po niya ako ng permiso na ibahagi ito sa iba. Nung una pa man ay sinabihan na siya ng mga kapwa niya driver na wag daw siyang maghahatid ng pasahero sa partikular na lugar na yon na kinatatakutan ng mga driver. Hindi ko na lang po babanggitin kung saan yon, Sir Neb. Pero isang gabi ay may naisakay siyang pasahero na lalampas doon ang destinasyon. Madadaanan ng lugar na yon. Ayaw sana niya kasi naalala niya yung sinasabi ng mga driver na may nagpapakita roon na multo ng matandang lalaki. Yung matandang lalaki raw na yon ay dating na hit and run sa lugar na yon at patuloy pa ring naghahanap ng katarungan. Kaya namemerwisyo ng mga motorista, lalo na ng mga taxi. Dahil bali-balita na taxi ang nakasagasa rito. Hindi raw alam ng tatay ko kung may katotohanan ng kwentong yon. Naawa naman siya sa pasaherong babae dahil gabi na at mahirap talagang sumakay nung gabing yon. Maulan kasi, kaya sinakay na lang niya. Kinakabahan si tatay habang nagmamaneho siya papunta roon. Pagdating doon sa lugar ay lumikot talaga yung mga mata niya kasi nag-aalala siya
na makita niya yung sinasabing multo ng matanda. Pero maayos naman silang nakadaan doon na wala siyang nakitang multo. Naihatid niya ng ligtas yung babae. Kaso nung pabalik na siya, pagtapat niya mismo sa puno ng balete ay doon na siya nang hilakbot dahil bigla na lang may kung anong bumangga sa unahan ng taxi niya. May nasagasaan siya. Kinukutuban na siya na baka raw yun na ang multong sinasabi. Pero nanaig pa rin sa kanya yung kuryosidad dahil baka nga totoong may nasagasaan siya. Kaya kahit nangangatog siya sa nerbiyos ay naglakas loob pa rin siyang bumaba ng taxi at tinignan kung may nasagasaan nga ba siyang tunay na tao o baka naman hayop. May mga baka kasi sa lugar na yon. Inisip niya na baka may nakawala kahit wala naman siyang nakita. Pero Sir Neb, pagbaba niya ng taxi, kahit anong paghahanap daw ang gawin niya, ay wala talaga siyang nakita. Kaya dali-dali siyang bumalik sa taxi at paaanda rin na sana ito. Nung mahagip ng mata niya ang matandang lalaki na noon palang patawid ng daan. Napalunok si Papa. Baka ito na yung sinasabing multo kasi tumutugma ang itsura nito sa dinidescribe sa kanya ng mga kasamahang driver. Nakatungkod pa yung matanda na noon ay marahan ang mga hakbang na lumalapit sa kanya mula sa kabilang kalsada. Hindi na raw nakayanan ng tatay ko yung takot, kaya pinaandar niya agad yung taxi. Kaso hindi pa siya nakakalayo ay bigla namang hindi na niya ito mapaandar. Nilingon niya yung matandang lalaki. Wala na ito. Napaka-timing ng pagkasira ng taxi ni tatay. Kung kailan pa talaga siya nagmamadaling makaalis sa lugar na yon. Buti na lang daw ay nadaanan siya ng kakilala niyang driver na siyang tumulong sa kanya na makaalis sa lugar na yon. Unang beses ko palang ito na magbabahagi ng karanasan, kaya sana po ay mapakinggan nyo. Tungkol sa isang kilalang bully sa school namin noon na tawagin na lang nating Hazel. Mahilig po siyang mang-asar, lalo na sa mga mahihina ang ulo tulad ni Britney. Kaibigan ko si Britney, kaya naging saksi ako kung paano siya paglaruan ni Hazel at pahiyain sa harap ng maraming estudyante. Wala naman magkalakas loob na sawayin o kalabanin si Hazel dahil anak siya nung mathematics teacher namin na kinatatakutan din sa school. Si Britney ang paborito niyang asarin dahil sa itim ng balat nito, kulot yung buhok at pinakatahimik sa school. Madalas ay nakikita kong palihim na lang na umiiyak yung kaibigan ko. Hanggang isang beses nagtaka kami dahil nakita namin si Hazel na naglalakad na parabang wala sa sarili. Kahit nasa loob na ng klase ay nanatili lang siyang tahimik at tulala. Tapos nakita ko siya na kinakayod ng kuko niya yung desk. Magkalapit lang kami ng upuan kaya sinaway ko siya dahil nakakangilo yung ginagawa niya. Pero hindi siya tumigil. Parang wala siyang narinig. Kaya sinumbong ko na siya sa teacher namin. Kaso maski yung teacher namin ay hindi siya napatigil hanggang pinatawag na yung nanay niya na teacher din namin. Saglit na tumigil si Hazel. Pero kinabukasan, pagpasok ulit niya sa school, ay ganun ulit ang ginawa niya at nanatili lang din siyang lutang. Sa gitna ng pag-awat namin sa kanya, bigla na lang nanlisik yung mga mata niya. Tapos tumawa siya ng tumawa nang walang tigil. Kinilabutan kaming lahat dahil sa pag-aalala ng mga guro na lumikha na rin ng takot sa aming mga estudyante ay dinala nila sa albularyo si Hazel. May mga nagsabi na baka raw yung nanay ni Britney ang may gawa dahil sa ginagawang pang-aapi ni Hazel sa anak nito. Baka raw kinukulam. Pero ang sabi naman nung albularyo, hindi kulam ang nangyayari kay Hazel, kundi sanib. Sinasaniban daw ito ng engkantong naninirahan sa loob ng paaralan.
Usap-usapan sa eskwela na habang ginagamot daw ng albularyo si Hazel ay tinangka nitong tumakas. Nagtatakbo raw ito sa gubat. Buti na lang at naabutan ng albularyo at saka ito ginapos para magamot ng maayos. Pagkatapos ng pangyayaring yon ay nilipat na ng school si Hazel. Pero balitang hindi na bumalik ang sigla nito. Lagi pa rin daw nakatulala at ayaw na may kasama. Ako po si Christoph, Sir Neb. Hayaan niyo po sanang maibahagi ko ang nakakatakot kong karanasan dati. Hindi pa naman ito katagalan. Mga ilang taon pa lang ang nakakaraan. Meron po kaming 2 jeep. Yung isa ay ang papa ko ang naglalabas. Yung isa naman ay pinapalabas niya sa kumpare niya na ninong ko. Itago na lang natin sa pangalang Ninong Elmo. Mabait po yung ninong ko na yon. Kahit hindi Pasko ay lagi akong inaabutan. Isang araw noong papauwi ako galing ng school, nakasalubong ko si Papa sa hagdan namin. Nagmamadali siya. May nangyari daw kay Ninong. Nagimbal kami nung tinawagan si Papa sa phone at sinabi sa amin yung nangyari kay Ninong. Na-hold up daw ito at nanlaban. Kaya ayon at napahamak ng tuluyan. Hindi kami makapaniwala sa sinapit ni Ninong. Napakabait niyang tao, kaya hindi katanggap-tanggap yung nangyari sa kanya. Hanggang ngayon nga ay hindi pa rin ako makapaniwala. Makalipas ang 1 taon, araw ng babang luksa ni Ninong. Inutusan ako ni Papa na linisin yung 2 jeep. Nung lilinisan ko na yung jeep na pinapasada ni Ninong, may naaninag ako doon sa bandang unahan. Natigilan ako kasi nakita kong may nakaupo doon sa driver's seat. Nasa dulo ako ng jeep kaya likod at ulo na nang nakikita ko. Pero Sir Neb, sigurado ako sa nakikita ko. May nakaupo roon. Nanindig agad yung mga balahibo ko dahil isang tao lang ang pumasok sa isip ko. Si Ninong. Yun ang jeep na ginagamit niya. At saktong babang luksa niya ang araw na yon. Unti-unti akong napaatras habang yung mga mata ko ay nananatiling nakatitig sa lalaking nakatalikod sa driver's seat. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Buong buo sa isip ko na si Ninong ang nakikita ko. Nung akmang lilingon sa akin yung lalaki ay hindi ko na nakaya ang takot. Nagtatakbo ako papasok sa bahay namin. Pakiramdam ko noon ay ang layo ng tinakbo ko. Hingal na hingal ako sa nerbiyos. Wala pa naman akong kasama sa amin. Umalis kasi si Mama. Si Papa naman nakibabang luksa sa pamilya ni Ninong. Dumiretso agad ako sa kusina at uminom ng tubig. Habol ko talaga yung paghinga ko dahil sa sobrang takot. Kung hindi multo ni Ninong ang nakita ko, sino kaya yon? May gate kami kaya walang ibang makakaupo sa driver's seat ng jeep na nasa garahe namin. Hindi na ako lumabas sa garahe hanggat hindi nakakabalik sina Mama o si Papa. Pagdating ni Papa, kinuwento ko yung nakita ko. Napadasal na lang kami nung gabing yon. Magandang gabi po mga kapwa ko tagapakinig. Ako po si Leandro. Kung kababalaghan din lang po ang pag-uusapan, ay meron din po akong ma-share sa inyo na nangyari noong kalakasan ng bagyo sa probinsya namin. Nakalimutan ko na po Sir Neb yung pangalan ng bagyo noon, pero hindi ko makakalimutan ang nangyari sa akin. Isa po akong tricycle driver. Mahirap bumiyahe dahil nga sa bagyo, pero pinili ko pa ring bumiyahe kasi naaawa ako sa mga nasa stranded at walang masakyan. Isa pa ay malakas ang biyahe kahit papano. Kapag ganoon kasing sobrang lakas ng ulan, bihira na yung mga masasakyang jeep sa lugar namin. Yung mga tao hanggat hindi nasasalanta ay tuloy pa rin sa pagtatrabaho. Nakakapagod ang buong maghapon na yon na makipagtunggali sa malakas na bagyo. Pero ayos lang dahil kumita rin ako kahit papano, may mauuwi sa pamilya ko.
Gabi na at pauwi na ako nang bigla akong mapapreno ng malakas. Dahil sa gitna ng nanlalabang daan gawa ng malakas na ulan ay nakita kong may batang patawid. Batang babae na sa tansya ko ay nasa 8 o 9 na taong gulang. Pero pagkatawid niya sa kabilang kalsada ay hindi ko na agad siya nakita. Ang bilis mawala. Tinanaw ko pa kung saang direksyon siya pumunta pero hindi ko talaga maaninag. Yung ibang tao naman na naglalakad ay malinaw ko pang nakikita. Napakamot na lang ako sa ulo, Sir Neb, at nagpatuloy sa pagmamaneho kahit nag-aalala ko doon sa bata. Hindi pa ako gaanong nakakalayo sa lugar na yon ay bigla ko na namang nakita yung batang babae na patawid ulit mula naman sa kabilang daan. Sinundan ko talaga siya ng tingin at tulad kanina ay ang bilis na naman niyang nawala. Nagsimula akong kabahan. Kung totoong bata yon ay papanong nangyari na parang naglalaro pa siya at sayang-saya sa bagyo. Maliban na lang kung multo na lang yung batang babae na nakikita ko. Aandar na sana ulit ako nung biglang manayo yung mga balahibo ko. Dahil yung batang babae ay nakita kong nasa loob mismo ng tricycle ko. Sa halip na paandarin ng mabilis yung tricycle, ay bumaba ako at kumaripas ng takbo palayo roon. Alam kong nagtataka yung mga nakakita sa akin, pero diretso lang ako sa pagtakbo kahit basang-basa na ako ng ulan. Hanggang sa harangin ako ng kapwa ko driver. Ano raw ang nangyayari sa akin? Nagkakandautal ako habang tinuturo ko yung tricycle ko. Sinamahan ako nitong bumalik doon. Wala na yung bata sa loob, pero nangangatal pa rin ako. Imposible kasi na mapunta siya sa loob ng tricycle ko dahil kakakita ko pa lang sa kanya na tumawid ulit sa kabilang panig ng daan. Kaya buo ang paniniwala ko na ang batang yon ay isa talagang multo. Hello po sa inyo. Ako si Imelda ng Palawan. Isa rin po ako sa mga mahilig sa mga kwentong katatakutan. At meron din po akong naranasan noon na hindi ko talaga makalimutan. Tandang-tanda ko pa ang mga pangyayari nung araw na yon. Sinabihan na ako ng nanang ko na wag nang lumabas dahil parating na raw yung bagyo. Pero nagpilit pa rin ako na pumunta sa palengke. Wala pa kasi kaming nabiling mga pagkain noon. Dahil kakasahod ko lang sa trabaho at naisip ko kung nandyan na nga yung bagyo ay tiyak na mahihirapan na kaming makabili sa labas. Kaya hanggat wala pa ay nagpunta na ako sa palengke. Nagmamadali na talaga ako nun kasi umuulan na rin. Wala rin kasing ibang maaasahang lumabas sa amin. Pareho ng matatanda at mahihina si Nanang at Tatang. Nabili ko naman lahat ng kakailanganin namin. Kaya kahit papano ay napanatag na ako na may kakainin kami sa panahon ng bagyuhan. Kaso habang pauwi na ako, biglang lumakas yung ulan na may kasama ring malakas na hangin. Hindi kinaya ng payong ko, kaya nagtatakbo na ako. May nakita akong kubo. Hindi ko kilala yung nakatira doon, basta kumatok ako ng kumatok. Isang matandang lalaki ang nagbukas ng pinto. Mukhang mabait naman. Pinapasok ako at pinaupo nung sabihin kong makikisilong lang sana ako. Tumayo sa bandang pintuan yung matanda at tumanaw sa labas. Sa tingin ko nasa 80 o 90 na siya. Talagang bakas mo na sobrang tanda na niya. Matagal ko nang nadadaanan yung kubong yon, pero noon ko lang talagang nakita yung matanda. Palagi kasing nakasara yung kubo. Nung medyo humina na yung ulan ay tumayo na ako at nagpasalamat. Tapos nagpaalam na ako. Hindi siya nagsalita, pero tumango naman siya. Nung naglalakad na ako palayo sa kubo, naisipan kong lingunin yung matanda. Wala na ito sa pintuan at nakasara na yung pinto. Dahil nakatingin ako doon, kaya hindi ko nakita yung makakasalubong ko. Yung kapitbahay naming si Aling Puring. Nagkabanggaan kami.
Ano raw ba yung tinitignan ko sa kubo? Sabi ko yung matandang lalaki na nagpatuloy sa akin. Nakisilong kasi ako nung lumakas yung ulan. Nabigla si Aling Puring. Sino raw bang matanda ang tinutukoy ko? Matagal na raw walang tao sa kubong yon. Binebenta na nga yun. Lumingon ako ulit at noon ko lang napansin yung nakalagay na for sale sa pinto mismo ng bahay. Nanlaki yung ulo ko sa pangingilabot, lalo na nung ituro pa ni Aling Puring yung kadenang nakakabit sa pinto. Ibig sabihin ay nakakandado ito. Nahawakan ko talaga yung dibdib ko sa sobrang nerbiyos. Ibig sabihin ay multo na lang ang nagpatuloy sa akin doon. Maging si Aling Puring ay nangilabot dahil sa nangyari. Itago niyo po ako sa pangalang Mon. May nangyari po noon sa papa ko na hindi ko makalimutan. Hanggat maaari ay ayaw na yung pag-usapan ng mama ko. Kaya pag nandyan siya ay hindi talaga namin pinag-uusapang magkakapatid. Pero nung nakaraang taon, Sir Neb, sumakabilang buhay na si mama. Magkasama na sila ni papa. Hindi ko na lang babanggitin ang mga pangalan nila. Hindi ko lang talaga matiis na hindi ito ibahagi sa inyo. Dahil lagi kong naaalala, lalo na kapag nakakarinig ako ng mga kwentong kababalaghan. Ang nangyari po kasi, biglang nagkasakit si papa. Hanggang sa yung pagkakasakit niya ay maging dahilan para hindi na siya makapagtrabaho. Parang naparalisa ang katawan niya. Naging baldado. Tapos wala namang doktor na nakapagpagaling sa kanya. Kaya nilapit siya ni mama sa isang albularyo. Yung albularyong nilapitan ni mama ay nirekomenda lang sa kanya ng isang kakilala. Pero Sir Neb, sa halip na gumaling si papa, kada panggagamot sa kanya nung albularyo na yun ay lalo pa siyang lumalala. Nadadagdagan pa yung mga bukol niya sa katawan na may lumalabas na mga nana. Pinakamarami sa maselang bahagi ng katawan niya. Kaya hinihiling na ni papa noon na sana mawala na siya ng tuluyan para hindi na siya mahirapan. Bago yung pangyayaring yon, may nakarating na balita kay mama na nakabuntis daw si papa ng ibang babae. Bata pa, kalahati ng edad nila. Iyak ng iyak si mama, pero hindi namin nakilala yung babae at hindi rin naman inamin ni papa. Hanggang isang araw pauwi na kami ni mama galing palengke. Nakasalubong namin ang isa sa mga kapitbahay namin. Meron siyang sinabi kay mama. Nadiskubre niya raw na yung albularyo daw na gumagamot kay papa ay ang mismong tatay ng babaeng nabuntis ni papa noon. Hindi nga lang kilala ni papa, kaya wala siyang kaalam-alam. Nagmamadali kaming umuwi ni mama. Nadatnan pa namin na ginagamot ng albularyo si papa. Pinatigil yon ni mama at pinaalis niya yung albularyo. Habang paalis na yung albularyo ay nag-iwan ito ng salita na okay na, naiganti na niya yung anak niya. Kinilabutan kaming lahat. Nagwala talaga si mama noon. Halos ipagtulakan niya yung matanda. At sabi pa niya, pagbabayarin niya ito. Dali-daling nagpahanap si mama ng ibang albularyo na gagamot kay papa. Nakakita naman, pero sabi nung bagong albularyong kausap niya, posible na yung mismong albularyo na yon ang naglagay ng kulam sa papa ko at pinalala pa nito. Doon lang umamin si papa na nakagawa nga siya ng mali kay mama noon. Totoo yung chismis, kaya humingi siya ng tawad. Sinubukan pa naman siyang isalba ng bagong albularyo. Kaso huli na. Bumigay na yung katawan ni papa. Yung albularyo naman na nangkulam kay papa ay hindi na kami nagkaroon ng balita. Wala na ito sa dating tinutuluyan niya. Kamusta po, Sir Neb? Ako po si Liam, call center agent sa Makati. Share ko lang sa inyo yung nakakapangilabot na pangyayaring naranasan ko. Isang beses na umuwi ako ng 1:00 ng madaling araw.
Dahil sa uri ng trabaho ko na papalit-palit talaga ng shift, sanay na akong umuwi kahit na anong oras. Kahit pa wala akong sariling kotse o motor, palagi naman kasi akong may taxi na nasasakyan. Nung may tumigil na taxi sa harapan ko, sinabi ko agad kung saan ako, tapos sumakay na ako. Pansin ko na si Manong driver ay panayang hawak sa batok. Kaya tinanong ko siya kung sumasakit ba yung batok niya. Tumango siya at sabi ilang araw ng araw. Napatingin na niya sa doktor pero kahit nakainom na siya ng gamot ay hindi pa rin umiepekto. Lalo pa raw lumalala. Binigay ko sa kanya yung pamahid ko na ginagamit ko rin kapag nai-stress ako sa trabaho. Baka ako tumalab din sa kanya. Nahihiya siya pero pinilit ko. Meron pa naman ako noon sa bahay kaya kanya na lang yon. Habang tumatakbo yung taxi, ay maya't maya pa ring panay nakahaplos sa batok niya si Manong. Medyo nag-alala na ako kasi baka dahil sa hindi magandang pakiramdam niya ay madisgrasya pa kami. Sabi niya parang may nakadagan daw na mabigat sa batok niya. Mabuti na lang at hindi gaanong malayo yung dorm na inuuwian ko. Kaya ligtas naman akong naihatid ng taxi. Pababa na ako nung mapatingin ako kay Manong driver. Sir Neb, para akong namalikmata dahil nakita kong literal na may nakapasan sa kanya. Isang batang babae na gulo-gulo ang buhok. Kapit na kapit pa sa liig niya at nakatawa itong nakatingin sa akin. Kaya siguro sinabi ni Manong kanina na parang nahihirapan din siyang huminga. Natulala ako at ramdam ko yung panginginig ng baba ko sa takot. Kaya nagtaka si Manong. Sinabihan niya pa ako na pakisara na lang yung pinto ng taxi. Sumagot ako kay Manong. Sabi ko sandali lang. Bumaba muna siya. Nagtaka siya at natakot nung sabihin ko na may nakapasan nga sa kanya. Nakita ko lang nung pababa na ako. Pagbaba naman niya ng taxi ay nawala na yung nakapasan sa kanya. Hindi ko na nakita. Sabi ko wag na muna siyang bumiyahe. Sasamahan ko siya sa bahay ng landlord namin. Kasi yung asawa nun ay isang albularyo. Baka matulungan siya. Hindi naman siya nagdalawang isip, Sir Neb, dahil naniniwala rin siya sa mga ganoon. Binaba ko lang yung bag ko sa dorm tapos sinamahan ko na siya dun sa albularyo. Nakauwi naman siya ng maayos. Panay ang pasalamat niya sa akin kasi ramdam na ramdam daw niya na gumaan yung pakiramdam niya nung gamutin siya ng albularyo. Magandang gabi po sa inyo. Tawagin niyo po akong Kuya Miguel. Ang ibabahagi ko sa inyo ay yung naranasan ko nung bago pa lang ako sa Maynila. Unang trabaho ko roon ay isang taxi driver. Madalas ay inaabot ako ng gabi sa kalsada. Hindi maiwasan ng puyat. Working student pa naman ako noon. Tinulungan lang ako ng ninong ko na makapamasada para makatapos ako kahit man lang 2 taong kurso sa kolehiyo. Isang beses may naisakay akong pasahero na sa tingin ko ay nasa 20 mahigit lang ang edad. Maganda siya, Sir Neb, kaya hindi ko mapigilan ang sarili ko na mapatingin sa kanya ng madalas doon sa salamin ng taxi. Pero sa sunod na pagsulyap ko ay hindi na magandang muka ang nakita ko, kundi muka ng isang matandang babae. Nakasimangot at talagang masama ang tingin sa akin. Siyempre, sino ba naman ang hindi matatakot kapag nakakita ng ganoon? Wala naman akong naisakay na matanda. Tapos ganun pa yung itsura. Nangilabot talaga ako nun. Kaya sa takot ko ay tinabi ko yung taxi at saka nagmamadali akong bumaba habang nagsisisigaw na parang babae. Pero bago pa ako makatakbo palayo ay narinig ko na rin yung sigaw ng babae. Yung babae na pasahero ko talaga. Saan daw ba ako pupunta? Kaya natigilan ako. Pagtingin ko kasi sa loob ng taxi ay wala na roon yung matanda. Nakakunot yung noo ng babae. Balak ko raw ba siyang iwanan sa madilim na lugar na yon? Tinanong ko rin siya. Sabi ko, hindi mo ba nakita? May multo sa loob ng taxi ko.
Dahil sa sinabi ko ay napababa rin siya at nakita ko na natakot din siya. Ano raw ba yung sinasabi ko? Mag-isa lang naman daw siyang pasahero ko. Kaya raw ba panay ang tingin ko sa kanya? Hindi na ako nagsinungaling, Sir Neb. Sabi ko kaya panay ang tingin ko sa kanya dahil nagagandahan ako sa kanya. Pero nung huling tingin ko nga ay doon ko nakita yung nakakatakot na muka nung matandang babae. Sabi niya baka raw lola niya ang nakita ko dahil kamamatay lang daw nun. Baka akala niya ay may masama akong tangka sa kanya kaya nagpakita sa akin. Napakamot na lang ako ng ulo. Sabi ko hindi naman ako masamang tao. Nakita kong ngumiti yung babae pero hindi pa rin nawala yung nervyos ko. Nakiusap yung babae na ihatid ko na siya dahil wala na siyang ibang masasakyan sa lugar na yon. Huwag ko na lang daw siyang tignan at mag-concentrate na lang ako sa pagmamaneho. Awa naman ng Diyos, Sir Neb. Hindi na ulit nagpakita yung matanda sa akin. Siguro dahil iniwasan ko na talagang tumingin doon sa salamin. Ako po si Milrose, Sir Neb. Estudyante pa lang po ako ngayon sa college. Gabi na po ako nakakauwi sa dorm kasi gabi na po natatapos yung huling klase ko. Ewan ko kung bakit hindi ako masanay-sanay. Matatakotin talaga ako sa dilim. Madilim pa naman yung bandang binababaan ko. Para mawala yung takot ko ay palagi na lang akong nag-i-earphone. Nagsa-sound trip para malibang habang pauwi. Mula sa pinapasukan kong university ay nagko-commute ako ng jeep. Marami pa naman akong nakakasakay dahil hindi pa naman ganun kalalim yung gabi. Hanggang isang beses ay nakaranas ako ng hindi maganda sa jeep na nasakyan ko. Bandang 8:00 na nun. Madalas ay punuan ang nasasakyan ko. Pero sa pagkakataong yon ay 3 lang kaming sakay kaya komportable ang upo ko. Nakapasak na rin yung earphone sa tenga ko. Pero maya-maya lang ay may sumasalit sa pandinig ko na parabang ungol. Yung ungol na parabang nahihirapan. Parang naghihingalo. Natakot ako kaya tinanggal ko yung earphone sa tenga ko. Pagtanggal ko ay wala naman na akong narinig kaya binalik ko yung earphone. Pagkabalik ko, ayun na naman, may naririnig na naman ako. Ang rinig ko ay humihingi siya ng tulong. Naiintindihan ko yung sinasabi sa pagitan ng pag-ungol. Tulungan mo ko. Inalis ko na naman yung earphone at tinignan ko yung 2 kapwa ko pasahero. Napatingin sa akin yung isang babaeng kasakay ko. Tinanong ako kung anong problema kasi namumutla raw ako. Napilitan akong sabihin kung ano yung naririnig ko. Umusog sa tabi ko yung babae. Chinek yung earphone ko. Wala naman siyang narinig na kakaiba kundi yung kantang pinapakinggan ko. Napakunot siya ng noo. Baka raw may sakit ako o ano. Parang ang gusto pa niyang itanong kung nag-a-addict ba ako. Umiling ako at hindi ko na lang pinilit. Sinubukan ko ulit ilagay sa tenga ko yung earphone. Pero ganun na naman yung narinig ko. Kinilabutan na talaga ako. Nagmamadali akong bumaba ng jeep kahit wala pa ako sa dapat kong babaan. Nagtaka ako kasi pagbaba ko ng jeep ay hindi ko na ulit narinig yung nakakatakot na ungol na yun na parang humihingi ng tulong. Pinakinggan ko pang mabuti yung earphone pero tugtog na lang talaga yung naririnig ko. Imposible naman kasi na earphone ko ang may diferensya dahil matagal na sa akin yun. Sinundan ko ng tanaw yung jeep na sinakyan ko. Napaisip ako kung anong meron sa jeep na yon. Bakit ganun yung naranasan ko? Sir Neb, ang nakakapangilabot dito, nung tignan ko yung papalayong jeep, ay 3 pa rin ang pasahero. Dapat 2 na lang sila kasi nga bumaba na ako. Hindi ako nakagalaw sa kinatatayuan ko nung makita ko na yung 4 pasahero ay isang babaeng nakaputi. Iyak siya ng iyak pero parang hindi siya nakikita ng mga tao sa jeep.
Masayang bati po sa inyo. Hayaan niyo pong maikwento ko ang bahagi ng buhay ko noong nakaranas ako ng sobrang takot dahil sa nangyari sa kasamahan ko sa tindahan ng mga damit. Ako nga pala si Nora. Malaking tindahan po ng ukay-ukay dito sa lugar namin ang pinagtatrabahuhan ko. 7 kaming tauhan doon at isa po ay bagong pasok lang na itago natin sa pangalang Jewel. Siya yung pinakabata sa amin, kaya siya rin ang pinakamasiglang kumilos. Mahilig din siyang magpatawa, kaya kinatuwaan namin siya. Isang hapon malapit na kaming mag-uwian. Inutusan ko si Jewel na pumunta sa bodega. Meron lang akong pinakuha sa kanya. Yung bodega nasa loob lang din yon ng tindahan. Isang silid kung saan nandoon yung mga stocks namin. Nagtaka ako kasi ang tagal bumalik ni Jewel, kaya pinuntahan ko na. Pagpunta ko roon, nagulat ako kasi ang dilim. Hindi man lang niya binuksan yung ilaw. Paano niya makikita yung pinapakuha ko? Naisip ko baka naman nakalabas na siya at sa kabila lang dumaan, kaya hindi kami nagkita. Sinara ko na yung bodega at bumalik ako sa pwesto ko. Pero wala pa pala roon si Jewel. Wala naman akong ibang mautusan dahil may kanya-kanyang ginagawa yung mga kasamahan ko. Kaya ako na lang ulit ang nagpunta sa bodega. Pagbukas ko ng ilaw, nagulat ako nang makita ko si Jewel na nakapatong sa mataas na bunton ng mga kahon. Nagtaka ako kung paano siyang nakaakyat doon. Nakangisi siyang nakatingin sa akin habang kumukuyakoy pa yung mga paa niya. Tapos bigla na lang siyang pumalakpak ng pumalakpak. Walang tigil. Muntik na akong himatayin pero nakuha ko pa ring sumigaw. Kaya agad na naglapitan doon yung mga kasamahan ko. Nagimbal din sila sa nakita nila. Yung mga kasamahan naming lalaki, lakas loob silang lumapit para ibaba si Jewel sa bunton ng mga kahon. Naibaba naman nila, pero nung makababa na ito ay bigla namang nagpumiglas sa pagkakahawak nila at pinaghahagis ang lahat ng damit na mahawakan niya. Nagkagulo na talaga kami dahil walang makaawat kay Jewel. Nagwawala talaga siya na parabang tuwang-tuwa sa ginagawa niya. Wala pa naman doon yung amo namin. Dahil sa nakakatakot na galaw ni Jewel ay napilitan yung isang kasamahan naming lalaki na suntukin siya ng malakas para makatulog. Bumalandra nga siya sa sahig nang wala ng malay. Habang walang malay ay tumawag kami ng pare. May malapit namang simbahan doon na walking distance lang. Ang kaso wala yung pare sa simbahan, kaya kaming magkakasamahan na lang ang nagsama-samang nagdasal. Pinaikutan namin si Jewel. Nung magkamalay siya ay wala naman siyang matandaan sa nangyari. Nung malaman ng amo ko ang nangyari kay Jewel ay pinagpahinga na muna ito. Hindi na muna pinapasok. Tapos pinabendisyonan yung bodega. Hindi na namin nalaman kung ano ang sumanib kay Jewel. Basta sigurado kami na nasaniban siya base sa mga naging galaw niya. Magandang araw. Naniniwala ba kayo na meron ding nagmumultong sasakyan? Ako po si Nestor. Meron akong kwento tungkol dito na naranasan ko noon sa lugar ng kaibigan ko sa probinsya. Inaya ako ng kaibigan kong si Gardo para maki-birthday sa kanila. Birthday noon ng nakababata niyang kapatid na babae. Wala naman akong ganap nung araw na yon, kaya sumama ako. Nung papunta na kami roon, may nadaanan kaming kung tawagin nilang mga taga roon ay patay na lugar kasi walang mga kabahayan doon. Yung nag-iisang bahay na nakatirik ay abandonado pa. Tapos may abandonado ring sirang jeep sa di kalayuan ng bahay. Sa lugar ding yun ay may bangin sa gilid. Sabi ni Gardo, marami nang nahulog sa bangin na yon. Ewan kung nagsasabi siya ng totoo o nananakot lang. Tinawanan ko na lang yung kwento niya na dinugtungan pa niya ng mga nakakatakot na istorya. Kesyo sa abandonadong bahay daw,
may nagpapakitang white lady. Sa abandonadong jeep naman daw, walang nagpapakita. Pero mismong yung jeep ang nagmumulto. Marami na raw nakaranas na nakita itong humaharurot ng takbo na parang nawalan ng preno. Tapos ay didiretso na mahuhulog sa bangin. Lalo akong natawa sa kwento na yon, Sir Neb. Meron ba namang jeep na nagmumulto? Nung gabi medyo nakainom na kami. Pero sabi ko kay Gardo, hindi pwedeng hindi ako uuwi kasi mapapagalitan ako sa tatay ko. Kaya napilitan si Gardo na ihatid ako sa sakayan. Kakailanganin naming lakarin makalampas sa patay na lugar kasi doon pa ang sakayan ng tricycle palabas bago makarating sa sakayan naman ng mga jeep. Dahil nakainom na kami, kaya ang ingay namin habang naglalakad. Kumakanta-kanta pa kami. Nung walang ano-ano ay may namataan akong paparating na jeep. Kahit magkatabi kami ay kinalabit ko pa rin si Gardo at tinuro yung paparating na jeep. Sabi ko, ayan pala may jeep naman palang pumapasok sa lugar na yon. Natigilan si Gardo sa sinabi ko. Huminto siya sa paglalakad at saka sinabi sa akin na wala siyang nakikitang jeep. Nakaramdam agad ako ng takot. Naalala ko yung sinabi niya tungkol sa abandonadong jeep. Sa bilis ng andar nito, para na itong sasalpok sa amin. Kaya tinulak ko si Gardo para hindi kami mahagip. Nawala yung lasing ko, Sir Neb. Muntik pa kaming mahulog sa bangin. Buti na lang at may nakapitan akong nakausling bato, kaya hindi kami tuluyang nahulog. Napamura kami pareho. Si Gardo ay galit na galit sa akin. Ako naman ay galit sa nakita kong jeep. Nagtalo kami dahil wala talaga siyang nakitang sasakyan kahit malinaw kong nakita na babanggain kami nito. Pero mukhang tama ang kaibigan ko. Wala talagang jeep. Dahil kung meron sana ay nakita ko pa itong palayo. Napaisip din si Gardo. Baka nga totoo ang kwento-kwento tungkol sa nagmumultong sasakyan na yon. Dahil doon ay nagmamadali kaming tumayo at patakbong umalis na sa lugar na yon. Sa amin na muna natulog si Gardo sa takot na dumaan ulit doon ng gabi. Lalo pa at mag-isa lang siyang uuwi. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Rach. Dating janitress sa isang pampublikong ospital. May nasaksihan po ako noon sa ospital na hindi ko makalimutan. Kahit iba na yung trabaho ko ngayon, Sir Neb, ay palagi ko pa ring nababalik-balikan sa isip ko ang pangyayaring yon. Lalo na kapag mag-uundas. Nangyari kasi yon nung malapit ng mag-undas. Habang nagmamapa ko noon, ay bigla na lang akong napatigil sa paglabas ng isang lalaki sa isang ward. Sumisigaw siya at sinasabing hindi raw doktor ang kailangan ng anak niya, kundi albularyo. May nakasunod daw kasi lagi rito na isang engkanto. Ito raw ang nagbibigay ng sakit sa anak niya na maski nga raw mga doktor hindi maipaliwanag. Kasunod ng lalaking lumabas sa ward ay ang babaeng asawa niya. Pilit sinasaway yung lalaki. Hindi raw ba ito nahihiya sa mga pinagsasabi niya? Nakakahiya raw sa mga doktor na tumitingin sa anak nila at sa iba pang pasyente na kasama nila sa ward. Tapos nagtatalo sila kasi gusto ng lalaki na ilabas na roon yung anak nila. Ayaw naman nung babae. Hindi naniwala yung babae sa sinasabi ng lalaki na may engkantong bumubuntot sa anak nila na albularyo lang ang makakapagpaalis dito. Dahil sa narinig kong yon ay na-curious ako at naisipan kong silipin yung anak nila sa ward na yon. Meron akong third eye, Sir Neb, kaya malalaman ko kung nagsasabi ng totoo yung tatay ng bata. Hindi ko agad nakita yung bata dahil natatakpan ng isa pang pasyente. Pero nung makita ko na ito, ganun na lang yung pagkatakot ko. Kasi tama nga yung tatay. May engkanto nga na nasa tabi ng anak niya. Sanay na akong makakita ng multo, pero hindi gaya ng isang yon na isang engkanto. Yung balat niya parang balat ng puno. Kulay putik na kulukulubot at nakakatakot talaga yung muka.
Hindi ko na magawang tignan, kaya dali-dali akong lumabas ng ward. Pinuntahan ko yung mag-asawa na nagtatalo pa rin. Hindi na ako nakatiis na hindi sabihin yung nakita ko. Natigilan yung babae sa sinabi ko. Yung lalaki naman nabuhaya ng loob na meron nang naniwala sa kanya. Hindi makapaniwala yung tingin ng babae sa akin. Pero dahil dalawa na nga kaming nagsasabi ng asawa niya, kaya tingin ko naniwala na rin siya. Nung araw ding yon ay nagawa nilang mailabas sa ospital yung anak nila. Idediretso raw nila sa albularyo. Makalipas ang 1 linggo, Sir Neb, ay binalikan ako nung tatay. Nagpasalamat sa akin. Binilhan pa nga ako ng Jollibee. Todo pasalamat siya. Kasi kung hindi raw dahil sa akin, ay hindi maniniwala yung asawa niya. At hindi gagaling yung anak nila. Sobrang sarap talaga ng Chicken Joy, lalo na kapag libre. Magandang araw po, Boss Neb. Tawagin niyo po akong Jack. Masaya ako kasi sa wakas ay nagawa ko na rin ngayon na maipadala ang sarili kong karanasan. Nung gabing yun na manganganak na yung hipag ko, ay isa ako sa kasama niyang nagtungo sa ospital. Pero isa lang ang pinayagan na makasama ng hipag ko sa loob. Yung kuya ko lang. Ako naman naiinip na kakahintay sa labas. Kaya ang ginawa ko ay naghanap ako ng tiyempo na makalusot sa guard at makapasok sa loob. Sakto na nagkaroon ng emergency. Nakita ko pa yung lalaking duguan na binababa nila sa ambulansya. Natuon doon ang pansin ng guard, kaya ako naman dali-daling sumalisi. Medyo kabado pero tinuloy ko pa rin. Nung nasa loob na ako, hinanap ko kung saan banda yung hipag at kuya ko. Kaso hindi ko sila makita. Bumaba uli ako at napagawi sa emergency room. Habang umiikot yung mata ko roon, ay nakita ko ulit yung lalaking binaba sa ambulansya kanina. Kurtina lang kasi yung tabing na medyo nakabukas pa. Napapalibutan siya ng mga doktor. Saglit akong napatitig sa mukha niya na nakita ko mula sa pagitan ng mga kamay nung 2 doktor na nasa bandang ulunan niya. Nabigla ako kasi bigla siyang tumingin sa akin at ngumisi. Yung nakakatakot na pagngisi talaga, kaya napaatras ako sa kinatatayuan ko. Hindi lang yon, Sir Neb. Nakita ko rin habang nag-aagaw buhay siya na may kulay puti na usok ang ilang beses na nagtangkang lumabas mula sa katawan niya. Hindi ko alam kung yun na ba yung sinasabing kaluluwa o espiritu ng tao. Basta nanlalaki yung mga mata ko habang tinitignan ko yon. Hanggang sa tuluyang nakahulagpos ang puting usok na yon na nagpaikot-ikot muna sa ibabaw niya at unti-unting nagkorting tao. Pakiramdam ko ay nanigas na ako sa pagkakatayo. Hindi ko magawang ialis ang mga mata ko sa nakikita ko. Sinundan ko pa ng tingin yung animo kaluluwa na yon. Nagpaiba-iba ito ng pwesto sa paligid lang ng emergency room. Kinusot-kusot ko yung mga mata ko. Hindi ako makapaniwala. Hanggang sa mabunggo ako ng isang nagmamadaling staff ng ospital. Nung mapatingin ito sa akin ay tinanong ako kung anong ginagawa ko roon. Bakit daw ako nandoon? Hindi ko siya sinagot. Sa halip ay nagmamadali akong tumakbo palayo. Sakto na nasa lubong ko yung kuya ko. Nagtataka pa siya kung paano akong nakapasok. Nasa delivery room na raw yung hipag ko. Natetense daw siya kaya inaya niya muna akong maghanap ng kape. Kinuwento ko sa kanya yung nakita ko. Sabi niya, ganun daw talaga sa ospital. Maraming kababalaghan na pwedeng mangyari.